Winifrida, paki-edit naman ito. Ito ang pinakamahalagang speech sa buhay ko. Sabi ni Diego habang iniabot ang isang pirasong papel. Napatigil si Winnie sa pagtitimpla ng kape. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 8 taon. 8 taon silang magkasama sa hirap at ginhawa. Mula noong mga hamak na researcher pa lamang sila sa isang maliit na laboratory o sa Cebu, hanggang sa maging tanyag na scientist si Diego Villarreal. Sa loob ng 8 taon yon, si Winnie ang naging utak, ang kamay, at ang anino sa likod ng bawat tagumpay ni Diego. Inisip niya, ito na yon. Ang sandaling pinakahihintay niya. Ang proposal na matagal nang ipinangako ni Diego para sa kanilang dalawa. Dahan-dahang, kinuha ni Winnie ang papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa pananabik. Ngunit nang basahin niya ang unang talata, parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha, at ang ngiti ay napalitan ng isang malamig na panginginig. Catalina Monteverde, you are the brain behind my success, my love, my life, and my future. Will you marry me? Binasa ni Winnie ang mga kataga ng paulit-ulit. Umaasang nagkamali lang siya ng basa. Pero hindi. Malinaw ang bawat titik. Ang bawat salita ay parang isang matalim na balisong na unti-unting humihiwa sa kanyang pagkatao. Catalina Monteverde, ang anak ng Undersecretary ng Health. Ang babaeng ilang linggo pa lamang nakikilala ni Diego kumpara sa 8 taon na ibinigay ni Winnie. Winnie, okay ka lang ba? Tanong ni Diego, bakas ang excitement sa kanyang boses. Gusto ko kasing maging perpekto ang lahat mamaya sa charity gala ng mga Villarreal. Alam mo naman, nandoon ang lahat ng malalaking tao sa industriya. At si Catalina deserves only the best. Huminga ng malalim si Winnie. Ramdam niya ang pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang kape sa mukha ni Diego at itanong kung nasaan ang konsensya nito. Saan napunta ang 8 taon? Saan napunta ang mga gabing hindi siya natulog para tapusin ang mga thesis ni Diego? Saan napunta ang sakripisyo niya nang ibenta niya ang lupa ng kanyang ina sa probinsya para lang may pondo si Diego sa kanyang unang pananaliksik? Siya ang nagsulat ng bawat report. Siya ang nag-analyze ng bawat data. Siya ang bumuo ng formula ng bagong gamot na nagpaangat sa pangalan ni Diego. At ngayon, ang lahat ng talino at pagod niya ay iaalay ni Diego sa ibang babae at sasabihing yon ang utak sa likod ng kanyang tagumpay. Winnie, nakikinig ka ba? Lumapit si Diego at hinawakan ang balikat niya. Ang dating haplos na nagbibigay sa kanya ng init ay parang yelo na ngayon sa kanyang balat. Kailangan ko ang galing mo sa pagsusulat. Ayusin mo ang grammar, dagdagan mo ng emosyon. Yung tipong maiiyak ang lahat kapag narinig nila. Tumingin si Winnie sa mga mata ni Diego. Wala siyang nakitang pagsisisi. Wala siyang nakitang bakas ng utang na loob. Ang nakita lang niya ay isang lalaking nilamon na ng ambisyon at kapangyarihan. Bakit siya, Diego? Mahinang tanong ni Winnie, halos pabulong. Natawa ng bahagya si Diego, isang tawang walang kahulugan. Alam mo naman ang sagot, Winnie. Catalina is a Monteverde. Ang koneksyon ng pamilya nila ang magdadala sa atin, sa akin, sa tuktok. Hindi sapat ang talino lang sa mundong ito. Kailangan mo ng pangalan, kailangan mo ng pera. At paano ako? Tanong ni Winnie, pilit na pinipigilan ang pagpiyok ng boses. Ikaw? Winnie, hindi ka naman mawawala, di ba? You're my best researcher, my right hand. Hindi ko kaya ang trabaho kung wala ka. Mananatili ka sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, dodoblehin ko ang sahod mo kapag naging CEO na ako. Doon na intindihan ni Winnie ang lahat. Sa tingin ni Diego, ang 8 taon ng pagmamahal at sakripisyo ay may katumbas lang na dagdag sahod. Para kay Diego, si Winnie ay hindi kailanman naging katuwang sa buhay, kundi isang kasangkapan lamang na maaring bayaran at itago sa dilim. Humarap si Winnie sa computer. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Ngunit ang kanyang puso ay parang abo na sa hapdi. Ang kanyang hiya, ang dignidad na pilit niyang pinangalagaan bilang isang babae at bilang isang scientist,
ay niyurakan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat. Sa halip na mag-eskandalo, kinuha ni Winnie ang panulat. Sa harap ni Diego, dahan-dahan niyang itinama ang mga maling spelling sa speech. Bawat guhit ng tinta sa papel ay parang sumpa. "Ayan, Diego," sabi ni Winnie sa isang boses na nakakatakot ang pagkakalma. "Maayos na. Siguradong hinding-hindi makakalimutan ni Catalina ang gabing ito." "Salamat, Winnie. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matatanggihan." Masayang kinuha ni Diego ang papel at hinalikan siya sa no. Isang halik na naging hudyat ng pagtatapos ng lahat para kay Winnie. Nang makaalis si Diego, hindi umiyak si Winnie. Sa halip, binuksan niya ang kanyang laptop. Pumasok siya sa main server ng kanilang pananaliksik, ang system na siya mismo ang bumuo. Ang Project Lunas, ang formula ng gamot sa puso na sana ay magliligtas sa kanyang ina at sa libo-libong mahihirap na Pilipino. Nakita niya ang pangalan ni Diego bilang lead inventor, ngunit sa loob ng metadata ng bawat file, nakatago ang tunay na digital signature ni Winifrida Soriano. Huminga siya ng malalim. Alam niyang nagsimula na ang countdown. Sa loob ng ilang oras, sa charity gala, hihilingin ni Diego ang kamay ni Catalina sa harap ng buong high society ng Cebu. At kasabay noon, ia-anunsyo rin niya ang pag-aari ng tapduan sa kanyang nadiskubreng gamot. Dahan-dahang itinaas ni Winnie ang kanyang kamay sa delete key, ngunit tumigil siya. Hindi. Ang pagbura ay para sa mga mahihina. Ang paghihigante ay hindi sapat. Ang kailangan niya ay katarungan. Kinuha niya ang kanyang lumang notebook, ang journal kung saan nakasulat ang bawat orihinal na eksperimento mula nung unang araw. Ito ang kanyang ebidensya. Ito ang kanyang buhay. Tumunog ang kanyang cellphone, isang text mula sa kanyang nanay sa probinsya. "Winnie, anak, kumusta na?" Sabi ni Diego, "Malapit na raw kayong magpakasal. Ipinagdasal kita sa simbahan kanina. Proud na proud ako sa'yo. Scientist na ang anak ko." Napatakip ng bibig si Winnie. Ang sakit na kanina pa niya pinipigilan ay biglang sumabog. Napaupo siya sa sahig ng laboratory o yakap ang kanyang lumang notebook. Ang danggal ng kanyang pamilya, ang pangarap ng kanyang ina, ang lahat ng iyon ay ninakaw ni Diego. Tumayo si Winnie, pinunasan ang kanyang luha at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang anino ni Diego Villarreal. "8 taon mo akong ginamit, Diego," bulong niya sa sarili. "Pero sa gabing ito, malalaman mo na ang utak na nag-angat sa'yo ay siya ring utak na magpapabagsak sa lahat ng kinuha mo sa akin." Dali-dali niyang kinuha ang kanyang gamit at lumabas ng laboratorio. Ngunit pagdating niya sa parking lot, hinarang siya ng isang itim na sasakyan. Bumaba ang bintana at tumambad ang muka ng isang lalaking hindi niya inaasahan. "Miss Soriano, I suggest you get in," sabi ng lalaki. Bago pa malaman ni Diego na binago mo ang access codes ng server, 5 minuto ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Winnie. Paano nito nalaman? At sino ang lalaking ito na tila alam ang bawat galaw niya sa dilim? "Sino ka?" tanong ni Winnie. "Ang taong magbibigay sa iyo ng pagkakataong bawiin ang lahat," sagot nito. "Pero kailangan nating magmadali. Dahil ang speech na ini-edit mo para kay Diego, hindi lang yon ang sorpresa niya para sa iyo ngayong gabi." Nanginginig ang boses ni Winnie habang nakatingin sa lalaking nasa loob ng sasakyan. "Sino ka? At paano mo nalaman ang tungkol sa server codes?" Hindi sumagot ang lalaki ng direkta. Binuksan niya ang pinto sa kabilang panig. "Pumasok ka na, Winifrida. Hindi ako kaaway. Pero kung mananatili ka rito sa labas, mas mapapabilis ang plano ni Diego na ilubog ka." Dahil sa takot at pagkalito, sumakay si Winnie. Ang loob ng sasakyan ay amoy mamahaling katad at bago. Ang lalaki ay mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 20 o unang bahagi ng kanyang 30, maayos ang pananamit, at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Ako si Rafael de la Cruz." Maikling pakilala nito habang mabilis na pinaandar ang sasakyan palayo sa laboratorio. "At alam ko ang lahat, Winnie. Alam ko ang 8 taon niyo ni Diego. Alam ko ang Project Lunas. At alam ko rin na ang speech na ini-edit mo kanina ay pabalat bunga lang."
Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Winnie, mahigpit ang hawak sa kanyang lumang notebook. Akala mo ba ay proposal pa lang ang mangyayari mamaya? Lumingon ng bahagya si Rafael, may bahid ng awa sa kanyang mga mata. Winifrida, masyado kang naging kampante sa pagmamahal. Si Diego Villarreal ay hindi lang basta naghahanap ng bagong mapapakasalan. Naghahanap siya ng paraan para burahin ka sa kasaysayan ng kumpanya. Kinuha ni Rafael ang isang tablet at iniabot ito kay Winnie. Tingnan mo ito. Sa screen, pumulaga ang isang kopya ng dokumento mula sa PSA. Halos mabitawan ni Winnie ang tablet. Isang certificate of marriage. Sa pag-itan ni Diego Villarreal at Catalina Monteverde. Ang petsa? Isang buwan na ang nakalipas. Isang sikretong sibil na kasal sa kabilang probinsya. Parang bumbang sumabog ang katotohanan sa loob ng dibdib ni Winnie. Isang buwan na silang kasal. Habang si Winnie ay nagluluto ng hapunan para kay Diego, habang tinatapos niya ang mga huling yugto ng Project Lunas, habang nangangako si Diego na kaunti na lang at magsasama na tayo ng legal. Kasal na pala ito sa iba. Isang buwan? Bulong ni Winnie. Ang pait ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Niloloko niya ako araw-araw sa loob ng isang buwan. Magkasama kami sa iisang kama. Rafael, paano niya nagawa yon? Hindi lang yan, patuloy ni Rafael. Ang boses ay nananatiling kalmado, ngunit mapanganib. Ang sorpresa na sinasabi ko sa'yo, mamayang gabi, sa harap ng mga investors, hindi lang proposal ang iaanunsyo niya. Maglalabas siya ng pahayag na ikaw ay tinanggal na sa trabaho dahil sa professional misconduct at theft of intellectual property. May mga ebidensya na silang inihanda na ikaw daw ang nagnanakaw ng mga datos ni Diego para ibenta sa kalaban. Napahawak si Winnie sa kanyang ulo. Hindi totoo yan. Ako ang gumawa ng lahat. Ako ang nagpuyat, ako ang nag-analyze. Alam ko, at alam din ni Diego na alam mo, ani Rafael. Kaya kailangan kanyang unahan. Sa mundong ito, Winnie, ang may pera at koneksyon ang nagsasabi ng totoo. At sa ngayon, ikaw lang ang hamak na researcher na walang pangalan. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Ano kailangan mo sa akin? Matapang na tanong ni Winnie. Ngumiti si Rafael. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sabihin na nating pareho tayo ng gusto mangyari, ang makitang bumagsak ang mga Villarreal. Pero kailangan mo ng ebidensya na hindi nila kayang burahin. Ang notebook na hawak mo? Mahalaga yan, pero hindi sapat sa korte. Nasa apartment namin ang iba pang records, biglang naisip ni Winnie. May mga file ako doon na hindi niya alam. Mga handwritten notes na mga failed experiments bago makuha ang tamang formula. Doon makikita ang progreso ng trabaho ko. Kung ganoon, kailangan nating makuha ayon bago siya makabalik mula sa gala. Sabi ni Rafael sabay mabilis na liko ng sasakyan patungo sa apartment ni Winnie at Diego. Pagdating sa apartment, parang isang stranger si Winnie sa sarili niyang tahanan. Bawat gamit, bawat litrato nila ni Diego sa dingding ay parang nanunumbat sa kanyang katangahan. Dali-dali siyang pumunta sa kanilang kwarto at binuksan ang drawer ni Diego. Kadalasan ay laging nakakunsi ito, pero dahil sa pagmamadali ni Diego para sa gala, naiwan itong bahagyang nakabukas. Hinalugog ni Winnie ang mga papel. Sa ilalim ng mga personal na dokumento, nakita niya ang isang asul na folder. Hindi ito ang records ng Project Lunas. Ito ay isang draft of termination and legal action. Nakalagay na doon ang kanyang pangalan. Ang petsa ay bukas. Nakahanda na ang lahat. Ang pagsira sa kanyang reputasyon, ang pagpapakulong sa kanya, at ang tuluyang pag-agaw sa kanyang pinaghirapang gamot. Ngunit may isa pang papel na nakasingit. Isang sulat kamay na note mula kay Catalina. Diego darling, make sure that woman is out of the picture before the month ends. My father won't tolerate any scandals once the public funding starts. Clean your mess. Nang hinig ang buong katawan ni Winnie. Ang mess na tinutukoy ni Catalina ay siya. Si Winifrida, ang babaeng nagbigay ng 8 taon para sa lalaking itinatsuring siyang kalat na dapat limisin. Winnie, kailangan na nating umalis. Tawag ni Rafael mula sa pinto. Pabalik na ang sasakyan ni Diego.
nakita ng source ko na maagang natapos ang anunsyo. Tiningnan ni Winnie ang asul na folder at ang certificate of marriage na hawak niya. Ang hiya na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi ako aalis na walang dala, sabi ni Winnie. Sa halip na records lang, kinuha niya ang lahat ng dokumentong nagpapatunay ng sabuatan ni Diego at Catalina. Bago lumabas, tiningnan niya ang kanilang litrato ni Diego sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, tinanggal ang picture mula sa frame at pinunit ang mukha ni Diego. 8 taon, Diego, bulong niya. 8 taon mo akong ginawang anino. Ngayon, sisiguraduhin kong ang aninong ito ang lalamon sa buong kinang mo. Pagbaba niya sa lobby, sinalubong siya ni Rafael. Ngunit bago sila makarating sa sasakyan, isang pamilyar na puting kotse ang huminto sa tapat ng building. Bumaba si Diego, suot ang kanyang tuxedo, kasunod si Catalina na nagnaningning sa kanyang gown. Nagtama ang mga mata ni Winnie at Diego. Ang gulat sa mukha ni Diego ay mabilis na napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Winnie? Anong ginagawa mo rito sa labas? At sino ang kasama mo? Tanong ni Diego, ang boses ay puno ng otoridad na tila ba siya pa ang biktima? Lumingon si Catalina kay Winnie, mula ulo hanggang paa, bago tumingin kay Rafael. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Catalina, mula sa pagiging mataray, naging bakas ang takot at gulat. Rafael? Nauutal na sabi ni Catalina. Anong ginagawa mo rito? Nagtaka si Winnie. Magkakilala sila? At bakit parang nakakita ng multo ang mapagmataas na si Catalina Monteverde nang makita ang lalaking tumutulong sa kanya? Ang gabi sa Cebu ay karaniwang maingay at buhay. Ngunit sa lobby ng apartment na yon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig ni Winnie ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang ugong ng sasakyang kakarating lang. Rafael? Anong ginagawa mo rito? Ulit ni Catalina, ang kanyang boses na kanina ay puno ng otoridad, ay tila naging isang manipis na sinulid. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling alahas ay bahaging nanginig habang nakakapit sa braso ni Diego. Numiti si Rafael, isang malamig at misteryosong niiti. Small world, isn't it, Catalina? O baka sadyang maliit lang talaga ang bilog ng mga taong mahilig sa sikreto? Hinarap ni Diego si Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at selos. Hindi ko alam kung sino ka, pero wala kang karapatan makialam sa usapan namin ng researcher ko. Winnie, bitawan mo ang folder na yan at bumalik ka sa itaas. Pag-uusapan natin ito ng tayo lang. Tayo lang, Diego? Humakbang pabalik si Winnie, lalong hinigpitan ang yakap sa asul na folder. Aling tayo ang tinutukoy mo? Ang tayo na binuo natin sa loob ng 8 taon o ang tayo ninyo ni Catalina na 1 buwan na palang selyado ng batas? Nanlaki ang mga mata ni Diego. Ang pagkabigla ay mabilis na dumaan sa kanyang muka bago ito napalitan ng isang matigas na maskara. Lumingon siya kay Catalina, na ngayon ay nakabawi na mula sa pagkagulat at muling nagsuot ng kanyang mapagmataas na anyo. So, nalaman mo na rin pala. Wika ni Catalina. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging matalas at puno ng panghahamak. Binitawan niya ang braso ni Diego at humakbang papalapit kay Winnie. Mabuti na rin yon. At least, hindi na kailangang magpanggap ni Diego na may pakialam pa siya sa isang katulad mo. Isang katulad ko? Tanong ni Winnie, ramdam ang pait sa bawat salita. Ang katulad ko na ito ang nagbigay sa asawa mo ng lahat ng karangalang ipinagmamalaki niya ngayon. Ang katulad ko na ito ang utak sa likod ng bawat medalya at promotion na nakuha niya. Tumawa si Catalina, isang tunog na parang pagkiskis ng bakal sa semento. Pinuksan niya ang kanyang designer bag at kumuha ng isang bundle ng tig-1,000 piso. Walang pasubali niyang inihagis ang pera sa paanan ni Winnie. Ang mga papel na pera ay nagkalat sa maruming sahig ng lobby. Heto, kunin mo iyan, sabi ni Catalina nang may pandidiri. Iyan ang bayad sa 8 taon ng pagiging ghostwriter. Huwag kang umasta na parang asawa ka rin, Winnie. You were just a tool. Isang kasambahay ng utak,
Isang basahan na ginamit ni Diego para linisin ang daan niya patungo sa amin. Ngayong malinis na ang daan, itinatapon na ang basahan. Napatingin si Winnie sa perang, nasa sahig. Ang kanyang hiya, ang dignidad na maingat niyang inalagaan bilang isang babae mula sa mahirap na pamilya, ay tila niyurakan ng bawat sapatos na nakatapak sa perang yon. Ang sakit ay hindi na lang basta emosyonal. Ito ay pisikal. Parang sinusunog ang kanyang balat. Diego? Tiningnan ni Winnie ang lalaking minahal niya. Hahayaan mo lang ba siyang sabihin ang lahat ng ito? Matapos ang lahat ng isinakripisyo ko para sa'yo? Matapos kong ibenta ang lupa ni nanay para lang may pambayad ka sa laboratorio mo noon? Tumingin si Diego kay Winnie, ngunit wala nang natitirang init sa kanyang mga mata. Catalina is right, Winnie. You should have known your place. Ambisyosa ka rin kasi. Akala mo ba, ang isang katulad mo na galing sa putik ay tatanggapin sa pamilya Villarreal? Ginamit kita dahil kailangan ko ang galing mo. Pero ngayon, meron na akong Catalina. Meron na akong koneksyon sa gobyerno. Hindi ko na kailangan ng isang hamak na researcher na walang pangalan. Ang Project Lunas, bulong ni Winnie, iyon ang buhay ko. Iyon ang para sa mga mahihirap. Iyon ang para sa nanay ko. Hindi na sayo ang Project Lunas, Winnie. Malamig na sabi ni Diego. Binasa mo ba ang kontratang nilagdaan mo nung pumasok ka sa kumpanya? Lahat ng nadiskubre mo habang empleyado ka ay pag-aari ng korporasyon. At ang korporasyong iyon ay pamumunuan ko na. Bukas na bukas, lalabas ang balita na tinanggal ka dahil sa pagnanahaw ng datos. Walang maniniwala sa'yo. Sino ka ba? Isang babaeng walang pera, walang pamilya rito sa Cebu, at ngayon, wala ring trabaho. Humakbang si Rafael sa pagitan ni Winnie at ng mag-asawa. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagpoprotekta kay Winnie mula sa lason ng kanilang mga salita. Masyado kayong kampante, ani Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon pero may talim na hindi maitatago. Ang akala nyo ay tapos na ang laban dahil nakuha niya na ang pangalan at ang papel. Pero nakalimutan nyo ang isang bagay. At ano naman yon, Rafael? Asik ni Catalina. Huwag kang magmalinis. Alam natin dalawa kung bakit ka nandito sa Cebu. Nandito ako para panuorin kayong bumagsak, sagot ni Rafael. Lumingon siya kay Winnie. Tara na, Winnie, hindi mo kailangang pulutin ang perang yan. Ang danggal mo ay hindi mabibili ng barya ng mga taong ito. Tiningnan ni Winnie ang perang nasa sahig, pagkatapos ay ang folder na yakap niya, at huli ay ang mag-asawang tila nandidiri sa kanya. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, itinuwid niya ang kanyang balikat. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay naging matalas at malamig na parang kristal. Hindi ko kailangan ng pera mo, Catalina, sabi ni Winnie. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Dahil ang talinong ninakaw ni Diego sa akin, yon ang magiging mitsa ng pagkasunog ng perpektong mundo nyo. Diego, ibinigay ko sa'yo ang lahat. Pero nakalimutan mo na ako rin ang tanging nakakaalam kung saan nakatago ang mga butas ng Project Lunas. Nakita ni Winnie ang bahagyang pagdaan ng kaba sa mga mata ni Diego. Ngunit bago pa ito makapagsalita, tumalikod na si Winnie. Hindi niya nilingon ang perang nakakalat. Hindi niya nilingon ang lalaking binaliwala ang 8 taon ng kanyang buhay. Sumakay siya sa sasakyan ni Rafael. Habang umaandar sila palayo, nakita niya sa side mirror ang imahe ni Diego at Catalina na unti-unting lumiliit sa dilim. Salamat, Rafael, mahinang sabi ni Winnie habang nakatingin sa labas ng bintana. Pero bakit ka tumutulong sa akin? At anong kaugnayan mo kay Catalina? Hindi agad sumagot si Rafael. Nanatili ang kanyang paningin sa kalsada, ngunit ang kanyang mga kamay sa manibela ay humigpit ang pagkakahawak. Catalina is my half-sister, Winnie, pagami ni Rafael. At ang ama niya, ang undersecretary na nagpoprotekta kay Diego, ang siyang pumatay sa danggal ng ina ko noon. Magkapareho tayo, Winnie. Ninakawan tayo ng mga taong akala nila ay sila ang nagmamayari ng mundo. Pero ngayong gabi, nagsimula na tayong bumawi. Nanlaki ang mga mata ni Winnie. Hindi lang pala ito basta pagtulong.
Ito ay isang digmaan ng mga pamilya, ng mga sikretong matagal nang itinago sa ilalim ng kapangyarihan. At siya, si Winifreda Soriano, ang magiging pinakamahalagang piyesa sa larong ito. Anong sunod nating gagawin? Tanong ni Winnie. Ang kanyang puso ay pumipintig na sa determinasyon sa halip na sakit. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan hindi ka nila mahahanap, sabi ni Rafael. Dahil bukas kapag nalaman ni Diego na tinanggal mo ang master encryption ng Project Lunas bago ka lumabas ng lab, gagawin niya ang lahat para mahanap ka. He stole your brain, Winnie. Now, you've paralyzed his heart. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winnie. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi na siya ang anino. Siya na ang bagyong parating. Huwag kang masyado magtiwala, Winnie. Sa larong ito, ang akala mong kakampi ay baka hawak na rin sa leeg. Babala ni Rafael habang binabaybay nila ang madidilim na kalsada ng Cebu. Ngunit hindi nakikinig si Winnie. Sa isip niya, may isang tao siyang pwedeng takbuhan, si Attorney Elena Blanco. Si Elena ay laking probinsya rin, isang champion of the underdogs na kilala sa pagtulong sa mga biktima ng corporate greed. Higit sa lahat, utang na loob ni Elena sa tatay ni Winnie ang pag-aaral nito noon sa kolehiyo. Sa gitna ng bagyong ito, si Elena ang tanging parola na nakikita ni Winnie. Ibaba mo na lang ako sa kanto, Rafael. May kakilala akong abogado. Sigurado akong tutulungan niya ako, pilit ni Winnie. Sigurado ka ba? Pwede kitang dalhin sa mga tao ko? Muling alok ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Kailangan ko ng taong kilala ko na bago pa man nangyari ang lahat ng ito. Salamat sa lahat, Rafael. Pero kailangan ko itong gawin sa paraang alam ko. Bumaba si Winnie, bit-bit ang kanyang laptop at ang asul na folder. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa tapat na siya ng isang opisina sa loob ng isang tahimik na subdivision. Sinalubong siya ni Elena nang may mahigpit na yakap. Diyos ko, Winnie, napanood ko ang balita sa social media. Ano itong kumakalat na tinanggal ka raw dahil sa pagnanakaw ng datos? Alam nating dalawa na hindi mo magagawa yon. Wika ni Elena, ang boses ay puno ng pag-aalala. Naiyak si Winnie sa relief. Sa wakas, may naniwala rin sa kanya. Ate Elena, salamat. Ninakaw ni Diego ang lahat. Ang Project Lunas, ang 8 taon ko, at ngayon, kasal na siya kay Catalina Monteverde. Huwag kang mag-alala, andito na ako. Ipapakita natin sa kanila na hindi nila pwedeng tapakan ng isang Soriano. Pag-alo ni Elena habang pinapaupo si Winnie. Akin na ang laptop mo at ang mga dokumentong hawak mo. Kailangan nating iscan ang lahat at gumawa ng affidavit of ownership bago sila makapag-file ng kaso laban sa'yo. Walang pag-aalin lang ang ibinigay ni Winnie ang lahat. Ang kanyang laptop na naglalaman ng encryption keys, ang kanyang journal, at ang asul na folder na nakuha niya sa apartment. Pinanood niya si Elena habang inilalagay ang mga ito sa isang high-speed scanner. Mabuti na lang at nakuha mo ang mga ito, Winnie. Ito ang magiging alas natin, sabi ni Elena habang nakatitig sa monitor. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Winnie ang kakaibang pagbabago sa kilos ni Elena. Hindi ito nagmamadaling mag-draft ng kaso. Sa halip, may tinitingnan itong mensahe sa kanyang cellphone at panay ang sulip sa pinto. Ate Elena, ayos ka lang ba? Tanong ni Winnie. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang babaeng huling-huli niyang gustong makita sa mga sandaling yon, si Catalina Monteverde Villarreal. Napatayo si Winnie, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Catalina? Paano? Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Catalina. Sa halip, dumretso siya kay Elena at binaliwala ang presensya ni Winnie. Nakuha mo ba ang lahat, pinsan? Pinsan? Parang tumigil ang paghinga ni Winnie. Tumingin siya kay Elena, umaasang sasabihin nitong nagkakamali siya ng narinig. Ngunit ang maamong mukha ni Elena ay napalitan ng isang malamig at profesyonal na ngiti. Tapos na, Catalina. Na-transfer ko na ang lahat ng digital files sa server niyo at ang encryption keys na tinanggal ni Winnie kanina, na-reset ko na gamit ang admin access na binigay niya sa akin na yan lang. Sabi ni Elena nang walang bakas ng pagsisi.
Ate Elena, bakit? Nanghihinang tanong ni Winnie. Ang tatay ko, ang utang na loob mo sa pamilya namin? Winnie, grow up, putol ni Elena. Ang utang na loob ay hindi nakakabayad ng bills. Ang pamilya Monteverde ang nagbigay sa akin ng career na ito. Sila ang naglagay sa akin sa posisyong ito. Sa tingin mo ba itataya ko ang lahat para sa isang researcher na wala namang pangalan? Lumapit si Catalina kay Winnie. Hawak ang orihinal na journal ni Winnie, ang notebook na naglalaman ng 8 taon ng pagod at pangarap. Sabi ko sa'yo, basahan ka lang, di ba? Sabi ni Catalina. Sa harap ni Winnie, dahan-dahang kinuha ni Catalina ang isang lighter. Sinilaban niya ang sulok ng notebook. Huwag! Yan lang ang ebidensya ko! Sigaw ni Winnie. Susubukan niyang agawin ang notebook pero hinarang siya ng 2 security guard na biglang lumitaw sa likod ni Catalina. Pinitawan ni Catalina ang nagbabagang notebook sa isang basurahan sa loob ng opisina. Pinanood ni Winnie ang kanyang mga pangarap habang nilalamon ng apoy. Kasunod nito, kinuha ni Elena ang laptop ni Winnie at binuhusan ng isang basong tubig ang keyboard bago ito ibinalibag sa sahig. Ngayon, Winnie, wika ni Catalina habang humahakbang papalapit sa mukha ni Winnie. Wala ka ng ebidensya, wala ka ng trabaho, at bukas, ang buong Pilipinas ay maniniwala na ikaw ay isang magnanahaw na scientist na nagtangkang sumira sa reputasyon ng asawa ko. Hindi niyo ako matatalo. Bulong ni Winnie, ang kanyang boses ay puno ng put. Ang katotohanan ay hindi nasusunog. Siguro nga, pero ang katotohanan ay walang silbi kung walang nakakarinig, sagot ni Catalina. Guard, ilabas na ang basurang yan. At siguraduhin niyo na hindi na siya makakalapit sa kahit anong institusyong medical sa Cebu. Kinaladkad si Winnie palabas ng subdivision. Itinapon siya sa kalsada habang bumubuhos ang malakas na ulan. Basang-basa, sugatan ng tuhod at walang-wala. Nawala ang kanyang laptop, ang kanyang records at higit sa lahat, ang tiwala niya sa mga taong itinuring niyang pamilya. Habang nakahandusay sa kalsada, nakita niya ang isang pares ng sapatos sa harap niya. Tumingala siya at nakita si Rafael. Hawak ang isang payong, ang muka ay walang emosyon. Sabi ko sa iyo, Winnie, mahinang sabi ni Rafael. Hindi sapat ang puso sa mundong ito. Kailangan mo ng galit. Inabot ni Rafael ang kanyang kamay. Ngayon, handa ka na bang gawin ang paraan ko? O gusto mong manatiling basahan sa ilalim ng ulan? Tiningnan ni Winnie ang kamay ni Rafael, pagkatapos ay ang madilim na langit. Ang Winifrida na naniwala sa kabutihan at utang na loob ay namatay na kasabay ng kanyang nasunog na journal. Ang Winifrida na tumayo mula sa putik ay mayroon ng bagong layunin. Turuan mo ako, sabi ni Winnie habang hinahawakan ang kamay ni Rafael. Turuan mo akong sirain sila. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang malaking problema ang hindi alam ni Winnie. Habang papaalis sila, kinuha ni Elena ang kanyang telpon at tinawagan si Diego. Diego, nakuha na namin ang lahat. Pero may problema, may nakita akong file sa system niya. Hindi lang Project Lunas ang ginagawa ni Winnie. May nadiskubre siyang mas malaking lihim tungkol sa mga sangkap na ginagamit niyo sa laboratorio. At kung nalaman niyo ng taong kasama niya ngayon, hindi lang ang karir mo ang tapos. Lahat tayo pwedeng mabilanggo. Tinala ni Rafael si Winnie sa isang tagong rest house sa labas ng lungsod. Tahimik ang buong biyahe. Ang tanging naririnig ay ang hagupit ng wiper sa windshield at ang mahinang paghikbi ni Winnie na unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Pagdating sa loob, iniabot ni Rafael ang isang malinis na tuwalya. Magpalit ka na! May mga damit dyan sa kwarto. Hindi mo pwedeng labanan ang mga Villarreal kung nakahandusay ka sa sakit. Pumasok si Winnie sa banyo. Pagkakita niya sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang buhok ay gusot at ang kanyang muka ay puno ng bakas ng putik mula sa kalsada. Ngunit hindi ang dumi sa labas ang masakit, kundi ang dumi na ipinahid sa kanyang pangalan. Paglabas niya, nakabukas ang telebisyon sa sala. Isang breaking news ang bumulaga sa kanya. Isang malaking iskandalo ang yumayanig na yon sa mundo ng siyensya sa Cebu. Anunsyo ng news anchor.
Ang lead researcher ng Villarreal Pharmaceuticals na si Winifreda Soriano ay pormal ng sinampukan ng kasong qualified theft at industrial espionage. Ayon sa pahayag ni Dr. Diego Villarreal, minakaw ni Soriano ang mga sensitibong datos ng Project Lunas upang ibenta ito sa isang karibal na kumpanya sa ibang bansa. Lumabas sa screen ang mukha ni Diego. Mukha itong pagod at nasasaktan. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat, sabi ni Diego sa harap ng mga camera, habang nasa tabi niya si Catalina na nakahawak sa kanyang braso, tila nagbibigay ng suporta. Hindi ko akalain na ang taong itinuring kong bahagi ng aking tagumpay ay magagawa akong traidurin para sa pera. Masakit, pero kailangan nating protektahan ang integridad ng ating pananaliksik para sa sambayan ng Pilipino. Napahawak si Winnie sa dingding. Sinungaling, bulong niya. Ang kapal ng mukha mo, Diego! Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Ang balita ay mabilis na kumalat sa social media. Binuksan ni Winnie ang kanyang telpon at nakita ang libu-libong komento. Sayang ang talino, mukhang pera pala. Dapat mabulok sa kulungan ang mga ganyang scientist. Mabuti na lang at hindi siya ang napangasawa ni Dr. Diego. Bagay sila ni Miss Catalina, parehong may danggal. Bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa kanyang hiya. Sa kulturang Pilipino, ang dangal ay higit pa sa yaman. At ngayon, ang dangal ni Winnie ay ginawang basura sa harap ng milyon-milyong tao. Huwag mong basahin ang mga yan, sabi ni Rafael sabay, kuha ng telpono sa kanyang kamay. Yan ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mawalan ka ng pag-asa hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko. Rafael, ang nanay ko? Biglang naalala ni Winnie. Kailangan kong tawagan ang nanay ko sa probinsya. Kapag napanood niya ito, baka atakihin siya sa puso. Dali-daling dinial ni Winnie ang numero sa kanilang bahay sa Leyte. Ilang ring bago ito sinagot. Winnie? Anak? Boses ng kanyang nanay pero nanginginig ito. Anak, totoo ba ang mga naririnig ko rito sa radyo? Pinuntahan kami rito ng mga pulis, anak. Hinahanap ka nila rito sa bahay natin. Pati ang mga kapitbahay natin, pinagbubulungan na tayo. Nay, hindi totoo ang mga yon. Pinagkaisahan lang nila ako, Nay. Maniwala kayo sa akin? Hagulgul ni Winnie. Naniniwala ako sa iyo, anak. Pero ang gamot mo, hikbi ng kanyang ina. Sabi ng mga tao rito, ang gamot daw na ginagawa mo ay peke at mapanganib. Winifreda, alam mong iyan na lang ang inaasahan ko para sa sakit ko sa puso. Kung peke iyan, anong mangyayari sa akin? Nabitawan ni Winnie ang telepono. Yon ang pinakamasakit na bahagi. Hindi lang ang reputasyon niya ang sinira ni Diego, kinuha rin nito ang tanging pag-asa ng kanyang ina na gumaling. Pinaniwala ni Diego ang lahat na ang orihinal at ligtas na formula ni Winnie ay mapanganib para mapalitan ito ng kanyang sariling bersyon na tinipid ang sangkap. Galit ka na ba? Tanong ni Rafael na katitig sa kanya ng matalim. Tuminggala si Winnie. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Mayroon na itong kakaibang ningas, isang apoy na nagmumula sa kaibuturan ng isang babaeng wala nang mawawala. Wala na akong luha, Rafael, sabi ni Winnie. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ninakaw nila ang 8 taon ko. Ninakaw nila ang talino ko, at ngayon, pati ang pag-asa ng nanay ko kinuha nila. Ang hiya na ibinigay nila sa akin, ibabalik ko sa kanila na may kasamang interes. Mabuti, ani Rafael. Dahil bukas, may gaganaping anunsyo ang Villarreal Pharmaceuticals tungkol sa mass production ng Project Lunas. Doon natin sisimulan ang unang hakbang. Anong balak mo? Ipakikikita natin sa kanila na ang basahan na itinapon nila ay may hawak na alas na hindi nila inaasahan. Sagot ni Rafael. Kinuha niya ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Nung kinuha ko ang mga file sa laptop mo bago ito nasira ni Elena, may nakita akong isang hidden folder. Project Lunas Side Effects. Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mong may mali sa ginagawa nilang gamot? Napatigil si Winnie. Alam ko, kaya ko binago ang encryption keys dahil alam kong itutuloy ni Diego ang production kahit hindi pa tapos ang safety trials. Ang gamot na yon,
Pwedeng makamatay kapag hinaluan ng murang sangkap na gusto ni Catalina. Eksakto, numiti si Rafael. Gusto nilang maging bayani sa harap ng media? Hahayaan natin silang umakyat sa pinakamataas na pedestal. At habang nandun sila, ilalaglag natin sila sa harap ng lahat. Ngunit habang nagpaplano ang dalawa, isang hindi inaasahang kumatok sa pinto ng rest house. Nang buksan ni Rafael, bumulaga ang isang matandang lalaki na nakasakay sa wheelchair, may mga kasamang armadong bodyguard. Nanlaki ang mga mata ni Winnie. Ang lalaking ito ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Villarreal Pharmaceuticals. Ang orihinal na founder at lolo ni Diego, si Don Saturnino Villarreal. Rafael, apo. Wika ng matanda sa mahinang boses. Alam kong nandito ang babaeng hinahanap ng batas. Huwag mo nang itago si Winifrida Soriano. Napatakbo si Winnie sa likod ni Rafael. Tapos na ba ang lahat? Isusuko na ba siya ng sarili niyang lolo ni Diego? Napuno ng tensyon ang maliit na sala ng rest house. Nakatitig si Winnie kay Don Saturnino Villarreal. Ang lalaking ang pangalan ay kasing kahulugan ng kapangyarihan sa buong Cebu. Sa kabila ng kanyang wheelchair at ng panghihina ng katawan, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, tila binabasa ang bawat lihim sa silid. Lolo, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Rafael. Ang boses ay matatag pero may halong paggalang. Humakbang siya sa harap ni Winnie, tila isang pananggalang. Huwag mo akong tanungin ng halata, Rafael. Wika ni Don Saturnino. Ang boses ay paos pero may otoridad. Alam mong hindi nakakatakas sa akin ang kahit anong nangyayari sa pamilyang ito. At ang babaeng yan, itinuro niya si Winnie gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang board of directors ngayon. Isusuko niyo ba ako? Lakas loob na tanong ni Winnie. Humakbang siya palabas mula sa likod ni Rafael. Gaya ng ginawa ng apo niyo? Itatapon niyo rin ba ako matapos niyo akong pakinabangan? Tumitig ang matanda kay Winnie. Sa halip na galit, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matapang ka! Ngayon alam ko na kung bakit nahirapan si Diego na pasukuin ka. Winifrida, hindi ako napunta rito para ipakulong ka. Napunta ako rito dahil ang kumpanyang itinayo ko sa loob ng 50 taon ay unti-unti nang winawasak ng sarili kong apo. Nagulat si Winnie. Anong ibig ninyong sabihin? Alam ko ang ginagawa ni Diego at ni Catalina. Alam ko na ang Project Lunas ay hindi kanya. Pag-amin ng matanda. Ngunit sa mundong ito, ang katotohanan ay walang silbi kung wala itong katibayan. Diego has the law, the media, and the Monteverde family on his side. Ikaw? Wala kang kahit ano, kundi ang talino mo. Lumapit si Don Saturnino kay Rafael. Rafael, alam ko rin kung bakit mo siya tinutulungan. Huwag mong isipin na dahil hindi kita kinilala sa harap ng publiko, ay hindi ko alam ang mga galaw mo. Pero mag-ingat ka. Ang apoy na nilalaro nyo ay pwedeng tumupok sa inyong dalawa. Inabutan ng matanda si Rafael ng isang maliit na keycard. Iyan ang access sa aking private server sa lumang factory sa Mandaue. Doon ay may mga backup files ng bawat research na pumasok sa kumpanya bago pa naging CEO si Diego. Kung may paraan para mabawi ang orihinal mong formula, Winnie, doon mo yon mahahanap. Bakit nyo kami tinutulungan? Tanong ni Winnie, hindi pa rin lubos na nagtitiwala. Dahil bago ako mamatay, gusto kong makasiguro na ang gamot na may tatak Villarreal ay talagang nakakapagpagaling, hindi nakakapagpahamak. Sagot ni Don Saturnino. At dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng ninakawan ng lahat. Pagkaalis ng matanda, agad silang kumilos. Dinala ni Rafael si Winnie sa lumang factory na sinasabi ng lolo niya. Ito ay isang abandonadong gusali, malayo sa kinang ng modernong opisina ni Diego. Sa loob, nakatago ang isang high-tech na computer room na tila hindi naggalaw ng panahon. Mabilis na nagtrabaho si Rafael. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard. Si Winnie naman ay tahimik na nakatingin sa monitor. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ito na ang huling pagkakataon. Winnie, look! Tawag ni Rafael pagkalipas ng ilang oras.
Sa screen, lumitaw ang mga pamilyar na graphs at chemical structures. Yan ang formula ko! Bulong ni Winnie. Ang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Pero, bakit kulang? Bakit hanggang phase 2 lang ang backup na ito? Mukhang may nag-delete ng final stage bago pa ito ma-backup ni Don Saturnino, paliwanag ni Rafael. Pero huwag kang mag-alala. Gamit ang datos na ito, kaya mo bang mabuong muli ang huling bahagi? Kaya mo bang patunayan na ang gamot na ilalabas ni Diego bukas ay may seryosong pagkakamali? Huminga ng malalim si Winnie. Tiningnan niya ang mga code. Sa loob ng 8 taon, ang formula na ito ay naging bahagi na ng kanyang kaluluwa. Kaya ako. Pero kailangan ko ng kagamitan. Kailangan ko ng laboratorio. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala doon, sabi ni Rafael. Hinawakan niya ang kamay ni Winnie. Maniwala ka sa akin, Winnie. Ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Sa gitna ng kadiliman ng lumang factory, nakaramdam si Winnie ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Ngunit habang nakatingin siya sa likod ni Rafael, napansin niya ang isang bukas na tab sa laptop nito. Isang email na may subject, Villarreal Inheritance, Final Terms. Napatigil si Winnie. Ang pag-asa ay biglang nahaluan ng pagdududa. Bakit nga ba talaga siya tinutulungan ni Rafael? Para ba talaga sa katarungan? O bahagi lang siya ng isang mas malaking plano para makuha nito ang mana mula kay Don Saturnino? Rafael? Mahinang tawag ni Winnie. Bakit? Lumingon si Rafael. Ang mukha ay puno ng tila tapat na pag-aalala. Wala. Sige, ituloy na natin ang pag-recover ng files. Sagot ni Winnie, pero sa loob-loob niya, nagsimula na siyang magtayo ng panibagong pader. Sa mundong ito, natutunan na niya na ang pinakamatalik na kaibigan ay pwedeng maging pinakamatinding kaaway. Matagumpay na nakuha ni Rafael ang isang bahagi ng orihinal na research. Ngunit kasabay ng tagumpay na ito, isang mensahe ang natanggap ni Winnie sa kanyang lumang email account na hindi alam ni Diego. Isang video clip mula sa isang hindi kilalang sender. Nang buksan niya ito, nanigas siya sa kinauupuan. Ang video ay kuha sa loob ng isang ospital. Nakita niya ang kanyang nanay nakahiga sa kama at sa tabi nito ay nakatayo si Diego, hawak ang isang injection. Winnie, alam kong pinapanood mo ito, sabi ni Diego sa video, nakatingin ng direkta sa camera. Huwag ka nang magtago, dahil ang susunod na ituturo ko sa nanay mo ay ang bagong formula ng Project Lunas. Ang formula na sinasabi mong mapanganib. Kung gusto mo siyang iligtas, magpakita ka sa akin sa loob ng 20 oras. Hayop ka, Diego! Sigaw ni Winnie, halos mabitawan ng mouse. Napatingin si Rafael sa screen. It's a trap, Winnie. Ginagamit niya ang nanay mo para lumabas ka. Wala akong pakialam kung trap yan! Hinarap ni Winnie si Rafael. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. Nanay ko ang nakataya rito. Rafael, kailangan kong pumunta. Hindi ka pupunta ng mag-isa, sabi ni Rafael. Ang boses ay naging seryoso. Dahil kung pupunta ka ng walang plano, pareho kayong mamamatay ng nanay mo. Hindi mapakali si Winnie sa loob ng rest house. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Ang imahe ng kanyang nanay sa hospital bed, kasama ang nakangising si Diego, ay paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Handa na ang lahat, Winnie, sabi ni Rafael habang papasok sa silid, bit-bit ang isang bagong laptop at ilang mga gadget. May contact ako sa loob ng ospital. Makakapasok tayo nang hindi napapansin ng mga guard ni Diego. Pero kailangan nating makuha ang digital key mula sa server niya para ma-override ang medical protocols. Tumingin si Winnie kay Rafael. Gusto niyang magtiwala. Kailangan niyang magtiwala. Pero ang email na nakita niya kanina, ang tungkol sa Villarreal Inheritance, ay tila isang tinik na ayaw maalis sa kanyang lalamunan. Rafael, sandali lang! Pigil ni Winnie habang palabas na sana ang lalaki para ihanda ang sasakyan. Bakit mo ba talaga ginagawa ito? Sabi mo dahil sa nanay mo? Dahil sa katarungan? Pero may iba pa ba? Napatigil si Rafael, hindi lumingon.
Winnie, hindi ito ang tamang oras para sa ganyang usapan. Ang nanay mo ang unahin natin. Na yon ang tamang oras! Sigaw ni Winnie. Ang kanyang desperasyon ay humalo na sa hinala. Ninakawan na ako ng lahat, Rafael. Huwag mo akong gawing tanga. May nakita ako sa computer mo. Anong kasunduan ang mayroon ka sa board of directors ng mga Villarreal? Dahan-dahang humarap si Rafael. Ang maamo at mapagmalasakit na mukha na ipinakita niya kay Winnie sa loob ng ilang araw ay biglang nagbago. Naging malamig ito, kalkulado, at puno ng pader. Matalas ka talaga, Winnie. Kaya ka siguro nagustuhan ni Diego. Ani Rafael, ang boses ay wala ng bakas ng init. Sige, magpakatotoo tayo. Oo, gusto kong makita ang pagbagsak ni Diego. Pero hindi dahil sa malasakit sa'yo o sa Project Lunas. Gusto ko siyang bumagsak dahil siya ang nakaharang sa kaisa-isang bagay na nararapat sa akin. Ang trono ng mga Villarreal. Napaatras si Winnie. Ginamit mo lang ako? Ang lahat ng pagtulong mo para lang makuha mo ang loob ni Don Saturnino? Hindi lang yon. Lumapit si Rafael. Ang kanyang presensya ay naging nakakasakal. Kailangan ko ang encryption codes na ikaw lang ang nakakaalam. Sa oras na maibagay mo sa akin yon, hawak ko na sa leeg ang buong kumpanya. Pwede kong i-blackmail si Diego, pwede kong palayasin si Catalina, at pwede kong makuha ang manana ipinagkait sa akin sa loob ng 30 taon. At ano ang mangyayari sa akin? Sa nanay ko? Nanging inig na tanong ni Winnie. Bibigyan kita ng pera, Winnie. Maraming pera. Higit pa sa itinapon ni Catalina sa sahig noon. Pwede kayo magsimula ng nanay mo sa ibang bansa. Pero kailangan mo munang ibigay sa akin ang huling formula. Ang formula na magpapatunay na si Diego ay isang fraud. Napatawa si Winnie ng mapait, isang tawang puno ng pait at pagsisisi. 8 taon na akong naging anino ni Diego para sa kanyang ambisyon. Ngayon, gusto mo naman akong maging bala para sa yera niyo sa mana? Pare-pareho na kayong lahat. Mag-isip ka, Winnie! Asik ni Rafael. Wala ka nang kakampi. Ang mga pulis, hinahanap ka. Si Diego, hawak ang nanay mo. Ako lang ang tanging paraan mo para makalabas dito ng buhay. Ibigay mo sa akin ang codes at ililigtas ko ang nanay mo. Yan ang deal. Sa sandaling yon, naramdaman ni Winnie ang pinakamatinding bigat sa kanyang buhay. Ito ang double betrayal. Ang taong akala niya ay sumagip sa kanya mula sa putik, ay siya palang lulunod sa kanya sa mas malalim na balon. Hindi, matigas na sabi ni Winnie. Hindi ako magiging piyesa sa laro niyo. Wala kang pagpipilian, sabi ni Rafael sabay, kuha sa kanyang telepono. Nasa labas na ang mga tao ko. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi mo ibinibigay ang kailangan ko. Ngunit bago pa makakilos si Rafael, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng rest house. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Rafael. Habang kinukuha mo ang gamit mo kanina, ginamit ko ang emergency tracker ng laptop mo para mag-send ng signal sa National Bureau of Investigation. Sabi ni Winnie, hawak ang isang maliit na device na palihim niyang nakuha sa bag ni Rafael. Sabi mo kailangan ko ng galit? Heto na ang galit ko, Rafael. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kayo lahat. Baliw ka! Mahuhuli ka rin nila! Alam ko! Pero mas gusto ko nang mabulok sa kulungan kaysa maging kasangkapan ng isang tulad mo. Nagkagulo sa labas. Mabilis na kumilos si Rafael para tumakas sa likod. Iniwan si Winnie sa loob ng silid. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya. Hindi mo pa rin maililigtas ang nanay mo, Winnie. 20 oras na lang ang natitira. Naiwang mag-isa si Winnie habang naririnig ang mga yabag ng mga pulis na papasok sa bahay. Napaupo siya sa sahig. Yakap ang kanyang sarili. Traidor ang lalaking minahal niya at traidor ang lalaking pinagkatiwalaan niya, diminishing. Ngunit sa gitna ng desperasyon, napansin ni Winnie ang isang papel na nahulog mula sa bag ni Rafael sa gitna ng pagmamadali nito. Isang lumang litrato. Litrato ito ni Rafael noong bata pa, kasamang isang babaeng pamilyar ang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Winnie. Ang babaeng kasama ni Rafael sa litrato ay ang head nurse sa ospital kung saan nandoon ang kanyang nanay.
ang nurse na nag-aalaga sa kanya sa loob ng maraming taon. Isang matinding revelasyon ang sumagi sa isip ni Winnie. Hindi lang basta contact ang nurse na iyon, ina yun ni Rafael. At kung nandoon ang ina ni Rafael, meron pa siyang isang baraha na hindi alam ni Diego o ni Rafael. Tumayo si Winnie, pinunasan ang kanyang luha at itinaas ang kanyang mga kamay habang bumubukas ang pinto at bumubulaga ang mga armadong pulis. "Huwag kayong bumaril!" sigaw ni Winnie. "Ako si Winifrida Soriano at mayroon akong isusukong ebidensya na magpapabagsak sa pinakamalaking sindikato ng gamot sa bansang ito." Wala nang takot sa kanyang mga mata. Ang pagtatraidor ni Rafael ang naging huling tulak para maging tunay na palaban si Winnie. Hindi na siya aasa sa kahit sinong lalaki. Siya na ang gagawa ng sarili niyang katarungan. Sa loob ng isang malamig at madilim na interrogation room ng NBI, nauupo si Winnie ng matuwid. Sa harap niya ay ang dalawang agent na kanina pa siya tinatanong, ngunit nananatili siyang kalmado. Hindi siya mukhang isang kriminal na nahuli. Mukha siyang isang babaeng, sa wakas ay nakawala sa isang mahabang bangumot. "Miss Soriano, mabigat ang mga paratang laban sa iyo," sabi ng isang agent habang inilalapag ang mga dokumentong galing sa Villarreal Pharmaceuticals. Sabi rito, tinangka mong isabotahe ang Project Lunas. "Hindi ko isinabotahe ang Project Lunas, agent," diretsong sagot ni Winnie. "Iniligtas ko ang libu-libong Pilipino mula sa isang mapanganib na gamot. At heto ang ebidensya." Inilabas ni Winnie ang isang maliit na notebook na naisalba niya. Hindi ang nasunog na journal, kundi ang mga lihim na tala ng huling phase ng research na palagi niyang dala sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ang isang serya ng mga chemical equations na may mga pulang marka. Ang formula na ipinagmamalaki ni Diego Villarreal ay hindi lamang kulang. Ito ay mali. Upang makatipid sa production cost, pinalitan nila ang stabilizer ng isang mas murang alternatibo. Sa unang tingin, mukhang gumagana ang gamot. Pero sa loob ng 48 oras, magkakaroon ito ng adverse reaction sa mga pasyenteng may hypertension. Magdudulot ito ng biglaang paghinto ng puso. Nagkatinginan ang mga agent. "Sigurado ka ba sa sinasabi mo?" "Ako ang bumuo ng orihinal na formula. Alam ko ang bawat atomo nito. Ang bersyon ni Diego ay hindi gamot. Ito ay isang silent killer." Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang balita ang lumabas sa telebisyon sa loob ng silid. Isang live broadcast mula sa main office ng Villarreal Pharmaceuticals. Nandun si Diego, nakasuot ng puting lab coat, nagniningning sa ilalim mga spotlight. Ngayong araw, formal nating ilulunsad ang unang batch ng Project Lunas, anunsyo ni Diego sa harap ng media. Bilang bahagi ng aming corporate social responsibility, ang unang 5,000 vials ay ipapamahagi ng libre sa mga pampublikong ospital sa Cebu. At para patunayan ang kaligtasan nito, ang aming unang benepisyaryo ay narito ngayon. Nanigas si Winnie nang makita ang wheelchair na itinutulak papalabas sa stage. Ang kanyang nanay. "Nay!" bulong ni Winnie. Ang kanyang kamay ay napakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamute ang kanyang mga knuckles. Sa tabi ng kanyang nanay ay nakatayo si Catalina, hawak ang isang baso ng tubig habang si Diego naman ay may hawak na tableta. Ang buong bansa ay nanonood. Ang mapagmahal na Dr. Diego ay gagamutin ng ina ng babaeng nagtraidor sa kanya. Isang napakagandang palabas para sa media, ngunit para kay Winnie, ito ay isang pampublikong pagbitay. "Kailangan niyo akong palabasin dito!" sigaw ni Winnie sa mga agent. "Papatayin nila ang nanay ko sa harap ng buong mundo!" "Hindi ka pwedeng umalis, Miss Soriano. May protocol kami." Pigil ng agent. Ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakauniporme ng nurse. Ito ang head nurse sa ospital, ang babaeng nasa litratong nahulog ni Rafael. Ang pangalan niya ay Nurse Elena, ang ina ni Rafael. "Hayaan niyo siyang magsalita," wika ng nurse. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Mayroon akong dalang records mula sa pharmacy ng Villarreal. Totoo ang sinasabi ni Winifreda.
Ang batch na ipapamahagi nila ngayon ay kontaminado. Tumingin ang nurse kay Winnie, may halong pagsisisi sa kanyang mga mata. Ginawa ito ni Diego para makuha ang funding mula sa gobyerno bago matapos ang buwan. Alam niyang may defect ang gamot, pero balak nilang isisi ang magiging side effects sa sabotahe na ginawa mo raw, Winnie. Gagamitin nila ang kamatayan ng mga pasyente para tuluyan kang mabulok sa kulungan. Napagtanto ni Winnie ang kabuuan ng plano ni Diego. Hindi lang ito basta pagnanahaw ng talino. Ito ay isang massacre na ang tanging layunin ay ang itago ang kanilang pagkakamali at gawin siyang panghabang buhay na scapegoat. Nasaan si Rafael? Tanong ni Winnie sa nurse. Tumakas siya. Pero bago siya umalis, iniwan niya sa akin ang access card na ito. Iniabot ng nurse ang isang card sa mga agent ng NBI. Yan ang susi sa kanilang offsite server. Nandun ang mga email na Diego at Catalina tungkol sa pagpapalit ng sangkap. Dahil sa bigat ng bagong ebidensya, nagbago ang ihip ng hangin. Ihanda ang mga sasakyan! Utos ng senior agent. Pupunta tayo sa gala launch. Pigilan ang distribusyon. Sumama si Winnie sa loob ng sasakyan ng NBI. Ang kanyang puso ay tila sa sabog na sa kaba. Habang mabilis silang bumabaybay sa kalsada, nakita niya sa higanteng billboard sa labas ang mukha ni Diego. Ang bayani ng Cebu. 8 taon kitang pinagbigyan, Diego. Bulong ni Winnie habang nakatingin sa labas. 8 taon kong hinayaan na kunin mo ang lahat ng credit. Pero ngayong gabi, kahit ang huling patak ng danggal na natitira sa'yo ay kukunin ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Pagdating nila sa venue, sinalubong sila ng mga flash ng camera at hiyawan ng mga tao. Sa itaas ng stage, itinataas na ni Diego ang tableta, malapit na sa bibig ng kanyang nanay. Wag! Sigaw ni Winnie habang tumatakbo papasok sa ballroom, habang ang mga NBI agents ay pilit na hinahawi ang mga tao. Napatigil si Diego. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Winnie, hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang babaeng may dala ng hatol ng katotohanan. Winifreda? Nautal na sabi ni Diego sa microphone. Anong ginagawa mo rito? Guard! Dakpin ang babaeng yan! Ngunit hindi ang mga guard ang lumapit, kundi ang mga NBI agents na itinaas ang kanilang mga badge. Dr. Diego Villarreal, you are under arrest for multiple attempted murder and violation of the Food and Drug Act, anunsyo ng agent. Nagkagulo ang buong ballroom. Nagunahan ng mga reporter na kunan ng larawan ng eksena. Si Catalina ay nagtangkang tumakas sa likod ng stage, pero hinarang siya ng iba pang mga pulis. Nilapitan ni Winnie ang kanyang nanay at agad itong niliyag. Nay, nandito na ako. Ligtas na kayo. Winnie, anak? Hikbi ng matanda. Tumingin si Winnie kay Diego, na ngayon ay nakaposas na at pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera. Ang hiya na dating ipinapasa ni Diego kay Winnie ay lumipat na sa kanyang balikat. Sa isang iglap, ang rurok ng kanyang tagumpay ay naging hukay ng kanyang kahihiyan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, may isang bagay na napansin si Winnie. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Rafael, malayo sa mga pulis, nakasuot ng itim na hoodie. May hawak siyang tablet at isang malamig na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa bumabagsak na si Diego. Naintindihan ni Winnie. Ang paghuli kay Diego ay bahagi pa rin ng plano ni Rafael. Ngayong umula na si Diego, si Rafael na ang susunod na tagapagmana ng korporasyon. Ang katarungan ni Winnie ay naging kasangkapan pa rin para sa ambisyon ng isa pang Villarreal. Hindi pa tapos ito. Bulong ni Winnie sa sarili habang yakap ang kanyang ina. Ang laban para sa Project Lunas ay tapos na, pero ang laban para sa tunay niyang kalayaan ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng kaguluhan ng mga flash ng camera at ang hiyawan ng mga reporter, habang pinuposa si Diego at Catalina, isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa stage. Ang matandang Don Saturnino Villarreal, na kanina ay tahimik na nagmamasid mula sa kanyang wheelchair sa gilid, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Lolo! Sigaw ni Diego, pero hindi para tulungan ang matanda,
kundi dahil sa takot na ang taming taong pwedeng magpiyansa sa kanya ay mawawala. Tawagin niyo ang mga doktor! Ang gamot! Ibigay niyo sa kanya ang Project Lunas! Huwag! Sigaw ni Winnie. Mabilis siyang lumapit sa matanda. Ang gamot na yon ang nagpapalala sa kondisyon niya. Diego, alam mong may cardiac toxin ang batch na ito? Tumumba ang wheelchair ni Don Saturnino. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube at ang kanyang paghinga ay naging kapos at maingay. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga security guard ay pilit na inilalayo si Winnie. Iniisip na baka saktan niya ang matanda. Bitawan niyo ako! Pagpupumiglas ni Winnie. Ako lang ang nakakaalam kung paano i-neutralize ang epekto ng stabilizer na ginamit niyo. Diego, kung hindi niyo ako hahayaan, mamamatay ang lolo mo sa harap ng lahat. Napatigil ang lahat. Tumingin si Diego kay Catalina, pagkatapos ay kay Winnie. Sa kanyang mga mata, makikita ang takot, hindi para sa buhay ng kanyang lolo, kundi para sa kanyang sariling leeg. Kung mamatay ang Don dahil sa gamot niya, hindi lang fraud ang kaso niya. Ito ay magiging homicide. Sige na, hayaan niyo siya. Utos ni Diego sa mga guard. Ang boses ay nanginginig. Lumuhod si Winnie sa tabi ni Don Saturnino. Sa sandaling yon, nawala ang galit. Nawala ang pagnanais na maghigante. Sa harap niya ay hindi ang makapangyarihang patriarch ng mga Villarreal, kundi isang pasyenteng naghihingalo. Namayani ang sumpa ni Winnie bilang isang scientist at tagapagligtas ng buhay. Rafael, ang bag ko! Ang epinephrine at ang beta-blocker sa maliit na asul na vial. Utos ni Winnie kay Rafael na nakatayo lang sa malapit. Nag-hesitate si Rafael. Nakita ni Winnie sa mga mata nito ang isang madilim na kaisipan. Kung hahayaan niyang mamatay ang matanda, tapos na ang laro. Siya na ang magmamana ng lahat. Rafael! Sigaw ni Winnie, ang boses ay puno ng awtoridad. Gagawa ka rin ba ng kasalanan gaya ni Diego? Huwag mong hayaang kainin ng ambisyon ang pagkatao mo. Tila natauhan si Rafael. Mabilis nitong kinuha ang bag at iniabot ang kailangan ni Winnie. Sa harap ni mga kamera ng media na live na nagbo-broadcast sa buong bansa, isinagawa ni Winnie ang isang mabilis at tumpak na medical intervention. Ang kanyang mga kamay, na 8 taong naging aninulang ni Diego, ay kumikilos ngayon ng may laya at bagsik ng tunay na eksperto. Huminga kayo, Don Saturnino. Laban lang. Bulong ni Winnie habang itinuturok ang antidote na siya mismo ang nag-synthesize sa tago niyang laboratory o ni Rafael. Ilang minuto ang lumipas na tila naging mga dekada. Ang tibok ng puso ng matanda na nakikita sa portable monitor ay unti-unting kumalma. Ang asul na kulay sa kanyang labi ay napalitan ng natural na rosas. Dahan-dahang imulat ni Don Saturnino ang kanyang mga mata. Ang unang mukhang nakita niya ay ang pawisang mukha ni Winifreda Soriano. Bakit mo ako iniligtas? Mahinang tanong ng matanda. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya ko sa'yo? Tumayo si Winnie, pinunasan ng kanyang no at tiningnan ng diretsyo ang matanda. Dahil hindi ako katulad niyo, Don Saturnino. Ang talino ko ay hindi para sa kapangyarihan o para sa pagyurak sa danggal ng iba. Ang talino ko ay para sa buhay. At yan ang bagay na hinding-hindi nyo makukuha sa akin, kahit anong pagnanakaw ang gawin nyo. Lumingon si Winnie kay Diego, na ngayon ay hinihila na ng mga pulis palabas ng ballroom. Ang mukha ni Diego ay puno ng kahihiyan. Nakita ng buong mundo kung paano siya naging inutil sa harap ng isang krisis na siya mismo ang may gawa, at kung paano siya iniligtas ng babaeng binaliwala niya. Diego! Tawag ni Winnie. Napatigil ang lalaki. 8 taon kong inisip na ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ko. Pero ngayong gabi, naintindihan ko na. Ikaw ang dilim at ako ang liwanag. At ang liwanag na ito, hinding-hindi mo na muling mapapatay. Dinala na si Diego at Catalina sa loob ng mobile jail. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan, hindi para sa Project Lunas, kundi para sa tunay na bayani ng gabi. Nilapitan ni Rafael si Winnie. Winnie, ang lolo... Gusto kanya makausap ng pribado bago siya dalhin sa ospital.
Huminga ng malalim si Winnie. Alam niyang ito na ang huling yugto. Lumapit siya sa wheelchair ni Don Saturnino. Winifreda, wika ng matanda. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Mali ako. Maling-mali ang pamilya ko. Akala namin, ang yaman namin ang magpapatakbo sa kumpanyang ito. Pero ikaw ang tunay na pundasyon. Meron akong isang dokumento rito. Inilabas ng Don ang isang nilumang papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang orihinal na kasunduan na ginawa namin ni Diego noong pumasok ka sa kumpanya. Nakasulat dito na anuman ang mangyari, ang lahat ng patent sa ilalim ng Project Lunas ay dapat nakapangalan sa iyo bilang sole inventor. Itinago ito ni Diego at pinalitan ng pekeng kontrata. Nanginig ang mga kamay ni Winnie habang hawak ang papel. Ang ebidensyang kailangan niya para makuha ang lahat ng nararapat sa kanya. Ngunit meron akong isang hiling, patuloy ng Don. Tanggapin mo ang pamumuno sa Villarreal Pharmaceuticals. Ikaw lang ang makakapagligtas sa pangalang ito. Tiningnan ni Winnie ang paligid. Ang maranyang ballroom, ang mga taong mayayaman na dati ay nandidiri sa kanya, at ang trono na inaalok sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang nanay na nakangiti sa kanya mula sa malayo. Hindi, Don Saturnino. Matatag na sagot ni Winnie. Hindi ko kailangan ang Villarreal Pharmaceuticals para patunayan ang halaga ko. Ang pangalang Villarreal ay puno ng dugo at kasinungalingan. Mula ngayon, ang Project Lunas ay tatawagin ng Soriano Medical Research. At sisiguraduhin kong ang bawat gamot na lalabas dito ay hindi para sa bulsa nyo, kundi para sa bawat Pilipinong nangangailangan. Nagulat ang Don, pero tumango ito ng may paggalang. Naintindihan ko. Winifreda Soriano, ikaw ang pinakamalakas na kalaban na hinding-hindi ko dapat kiningkodon. Para dalhin sa ospital, naiwan si Winnie sa gitna ng stage. Lumapit si Rafael sa kanya. So, anong plano mo ngayon, Miss Soriano? Wala ka ng kumpanya pero hawak mo ang pinakamahalagang patent sa bansa. Tanong ni Rafael, may halong paghanga sa kanyang mga mata. Gagawa ako ng sarili kong daan, Rafael, sabi ni Winnie. At sana sa daang yon, wala ng mga taong tulad nyo. Tumalikod si Winnie at naglakad patungo sa kanyang nanay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ang kanyang mga hakbang ay magaan, ang kanyang noo ay mataas, at ang kanyang danggal ay buong buo. Sikat ng araw sa Cebu ang sumalubong kay Winnie habang binubuksan niya ang mga bintana ng kanyang bagong opisina. Hindi ito matatagpuan sa itaas ng isang marangyang skyscraper, kundi sa isang maayos at modernong gusali sa gitna ng komunidad kung saan ang mga tao ay mas nangangailangan. Sa labas, nakasulat sa isang simpleng marker, Soriano Medical Research and Healing Center. Isang buwan na ang lumipas mula noon gabi ng huling gala. Ang mga pahayagan at social media ay hindi pa rin tumitigil sa pag-uusap tungkol sa pagbagsak ng Golden Couple ng Cebu. Binuksan ni Winnie ang telebisyon sa sulok ng silid. Saktong lumabas ang balita tungkol sa huling pagdinig sa kaso. Hinatulan na ng korte si Diego Villarreal at Catalina Monteverde ng hanggang 20 taong pagkabilanggo dahil sa kasong corporate fraud, falsification of documents, at reckless imprudence resulting in multiple attempted homicide. Anunsyo ng reporter. Binawi na rin ng Professional Regulation Commission ang lisensya ni Diego bilang doktor at scientist. Ang pamilya Monteverde, sa kabilang banda, ay nahaharap sa malaking investigasyon dahil sa korupsyon sa loob ng kagawaran. Pinatay ni Winnie ang TV. Walang halong tuwa ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang hiya na pilit na ipinapasan sa kanya noon ay tuluyan ng nabura at pinalitan ng isang danggal na siya mismo ang nagtayo mula sa abo. Winnie, handa na ang lahat sa laboratorio. Boses ni Nurse Elena mula sa pinto. Pinili ni Elena na iwan ang ospital at sumama kay Winnie sa kanyang bagong mitiin. Salamat, Nurse Elena. Papunta na ako. Sagot ni Winnie. Bago siya lumabas, isang lalaki ang humarang sa kanya sa hallway. Si Rafael. Nakasuot siya ng mamahaling barong, mukhang pormal at makapangyarihan.
Siya na ngayon ang tumatayong acting CEO ng Villarreal Pharmaceuticals matapos tuluyang magretiro ang kanyang lolo dahil sa hina ng katawan. Congratulations, Winnie! O mas tamang tawaging Dr. Soriano, ningiti ni Rafael. Narinig ko ang anunsyo. Ang Soriano Medicine ay aprobado na ng FDA para sa mass distribution. At gaya ng ipinangako mo, ibibigay ito sa presyong abot kaya ng mga mahihirap. Salamat, Rafael. Pero alam nating dalawa na hindi mo lang ako pinuntahan dito para bumati. Matuwid na sabi ni Winnie. Tumango si Rafael. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Gusto ko mag-propose ng partnership. Ang Villarreal Pharmaceuticals ang magsisilbing production arm mo. Gamit ang pondo namin at ang talino mo, pwede nating sakupin ang buong Southeast Asia. Tiningnan ni Winnie si Rafael. Ang lalaking tumulong sa kanya, pero nagtangka ring gamitin siya para sa sariling ambisyon. Marahil ay nagbago na ito, o marahil ay nananatili itong liamador sa negosyo. Pero para kay Winnie, tapos na ang panahon ng pagiging kasangkapan. Rafael, salamat sa alok, pero sapat na ang 8 tao na naging bahagi ako ng isang malaking korporasyon na ang tanging iniisip ay tubo, paliwanag ni Winnie. Ang Soriano Research ay mananatiling malaya. Gusto kong ang bawat pisong kikitain namin ay bumalik sa pananaliksik para sa mga batang walang pambili ng gamot. Hindi ko kailangan ng corona, Rafael. Ang kailangan ko ay katarungan para sa mga pasyente. Hindi nagalit si Rafael. Sa halip, baka sa kanyang mga mata ang isang matinding panghanga. Sabi ko na nga ba, yan ang isasagot mo. Pero kung magbago ang isip mo, alam mo kung nasaan ako? Huwag kang umasa, Rafael, biro ni Winnie bago ito talikuran. Dumretso si Winnie sa recovery room ng center. Doon, nakaupo ang kanyang nanay sa isang silya, tinitingnan ng harden sa labas. Malakas na ang kanyang pangangatawan, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa sigla. Winnie anak, tawag ng matanda. Halika rito, may dala akong kape para sa iyo. Lumapit si Winnie at niyakap ang kanyang ina. Kinuha niya ang maliit na butel, yan ang gamot mula sa kanyang bulsa. Ang unang batch ng Lunas Soriano. Nay, heto na po, ang gamot na pinangarap ko para sa inyo. Pero ngayon, hindi lang para sa inyo ito. Para na rin ito sa lahat ng mga nanay na hindi kayang magpagamot sa malalaking ospital. Napayak ang kanyang ina sa tuwa. Sabi ko na nga ba, hindi mawawala ng kabuluhan ang 8 taon mo sa Cebu, Winnie. Akala ko noon ang pagpapakasal mo kay Diego ang magiging pinakamalaking tagumpay mo. Pero mali ako. Ang pagpapakasal mo sa pangarap mo at sa katotohanan ang tunay na tagumpay. Hapon na nang magpasya si Winnie na maglakad-lakad sa dalampasigan ng Cebu, malapit sa lugar kung saan sila laging naglalakad ni Diego noon. Nakita niya ang isang pamilyar na figura sa malayo, nakaupo sa buhangin, nakasuot ng kupas na damit, at tila nakatulala sa dagat. Nang malapitan niya, nakilala niya ito, si Diego. Kakalabas lang nito pansamantala para sa isang medical furlough bago ang tuluyang paglipat sa pambansang bilangguan. Wala na ang kinang ng kanyang tuxedo. Wala na ang kanyang mga bodyguard at ang mga tagahanga. Isa na lamang siyang lalaking wasak, ang pangalan ay dumi sa mata ng publiko. Naramdaman ni Diego ang presensya ni Winnie. Lumingon siya at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang malalim na inggit at pagsisisi. Winnie, bulong niya. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw na ang bida ngayon. Ikaw na ang gem of science. Siguro masaya ka na dahil nakuha mo na ang lahat ng kinuha ko sa'yo. Tumingin si Winnie sa dagat. Hindi sa lalaking dating naging mundo niya. Hindi ko kailanman hinangad na makuha ang mayroon ka, Diego. Ang kinuha ko lang ay ang nararapat sa akin. Ang pangalan ko at ang danggal ko. Ang tagumpay ko ay hindi dahil sa pagbagsak mo, kundi dahil sa pagtayo ko. Patawarin mo ako, Winnie, sabi ni Diego. Ang kanyang boses ay pinalubog ng ingay ng mga alon. Mali ako. Nabulag ako. Pinatatawad na kita, Diego, sagot ni Winnie nang hindi tumitingin sa kanya. Pero ang patawad ay hindi nangangahulugang babalik ang dati. Ang patawad ay para sa akin, para hindi ko na kailangang bitbitin ang galit sa bawat paghakbang ko.
Mamuhay ka sa anino ng iyong mga desisyon, habang ako ay maglalakad sa liwanag ng aking katotohanan. Tumalikod si Winnie at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon. Ang 8 taon ng kanyang buhay ay hindi na sayang, dahil ang bawat sakit at pagsubok ay naging bahagi ng matatag na pundasyon ng kanyang pagkatao. Ngayon, si Winifrida Soriano ay hindi na isang anino. Siya na ang liwanag na nagbibigay pag-asa sa libu-libong Pilipino. Sa bawat bote ng gamot na lalabas sa kanyang laboratory o nakatatak ang isang mahalagang aral. Ang talino na walang puso ay lason, pero ang talino na ginagabayan ng integridad at pagmamahal ay ang tunay na lunas sa mundo. Huminto si Winnie sa tapat ng dagat, huminga ng malalim ng sariwang hangin at ngumiti. Malaya na siya. Buo na siya. At ang kanyang kwento ay simula pa lamang.